Hello guys! Welcome back to my channel. So today, dahil mag-1 year na kami dito bukas sa bahay, November 19, gagawin ko na tong house tour. Kahit hindi pa siya masyadong tapos, kita nyo naman may mga harang pa. Pero pwede na yan, para makita lang natin yung mga changes nung simula nung lumipat kami dito. So tara na! Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh. So from here, makikita nyo, ito yung entrance. Pero naharangan muna siya kasi wala pa kaming gate. So, hinarangan na lang muna siya para hindi naman kami kitang-kita sa labas. And umuulan ngayon, kaya naka-mic tayo. Yung garahe, hindi pa rin tapos yan. So, ngayon papasok na tayo. So, ito yung main door natin. Hindi ko mabuksan. So, nakikita nyo yellow siya. Kasi, yan. At ang dumi niya. Hindi na nalinisan. Ano ho. Tapos, dito sa main entrance, ayan. Meron tayong shoe rack, syempre. Pero dapat papagawa pa namin yun ng built-in. Pero wala pang budget. Kaya yan na lang muna. Then, ito, kung mapapansin nyo, itong entrance namin na to, mas mababa siya than sa pinaka main floor ng bahay. Kasi ang ano to, Japanese inspired to na mas mababa siya para yung mga bisita pag mag-iiwan ng sapatos, mag-iiwan ng mga payong, ganyan, dito na lang siya. Kaya nakalubog talaga tong area na to para ito lang ang nililinis. So yan, tapos ito na yung pinakabahay sa baba, first floor. So may Christmas tree na tayo. Yan. And then, ito na yung pinakasala. Ito na yung sala namin. Pasensya na kayo, makalat guys. Kasi makalat talaga kami dito sa bahay. Pero ayan yung sala. Yan, kung makikita nyo. Pa-L-shape lang yung chair namin. And wala pa kaming mga mga blinds para sa taas ng mga bintana. Pero okay lang. Kasi yan, yung nagsisilbing natural light namin. Ayan, kita nyo umuulan pero maliwanag pa rin dito sa sala. Wala pa rin kami chandelier or ilaw dito sa sala. So, yan na yung TV namin. Ayan na. So, yan. Diyan tayo. Wala pa rin naman nagbago dito. Very... Sorry, naupo kasi ako. Very minimal lang. Nagkaroon lang ng table sa likod ng mga sofa. Para hindi kasi siya napupush. Kasi nga, naka-ano tayo eh. Naka-kortina tayo. Pero plano namin palitan niya ng blinds. So, yan. Nagkaroon ng mga ganyan. And then, meron lang play area dito si Livy. Yan. And may center table na galing kila daddy, syempre. And, ayan, TV. Tapos, dito lang kami may ilaw sa hallway. Yan. Tapos, dito naman tayo sa dining. Lakad lang ng konti and then dining na to. Tapos, may isang sofa dito. Kasi itong space na to, guys, plano namin gawing breakfast nook. Parang maliit siya na, breakfast nook. Parang sofa type yung upuan niya. Then may mesa para pwedeng dito magkape-kape, ganun. O kaya kapag pwedeng kumain-kain dyan. Then ito na yung main dining natin. Yan. So you can see. Ano lang to? 6-seater lang to, guys. So, ayan. Saktong-sakto lang kami dito. And ang daming langaw. Yun lang problema dito sa lugar na to, malangaw. So, yan yung dining. Very simple lang yung design ng bahay. Very straightforward lang siya. And dito, lanay na hindi pa tapos. Pati yung labas namin hindi pa tapos. So, hindi na muna ako lalabas kasi ang daming ang langaw and madumi dyan. So, dito naman tayo. Pero hindi ko nabubuksan ha. Next time na lang siguro tong kwarto na to. Pero nung lumipat kami dito last year, ito yung unang-unang natapos, itong baba. Itong pinakababang bahay namin. Ang unang-unang natapos na kwarto dito is ito. Hindi ko nabubuksan kasi natutulog si baby dito. Nandito siya sa kwarto nila mama ko. Si mama at si papa, silang nag-i-stay dyan. Senior's bedroom dahil nga nasa baba. Then, dito na tayo sa ating kusina. So, yan. Ang kitchen namin ay ganyan lang. Maliit lang yung ref namin. Sakto lang sa amin yan.
And ayan na lahat ng ng collection ng mama ko. Dahil ang mama ko ay isang jet setter yan. Jet setter yan siya. So, yan lahat ng napuntahan niya. Tapos mga kung ano-anong ref magnet lang. And dito, yan, microwave, oven. Pero wala pang saksakan dito kasi hindi pa nga tapos. And ang stove namin is nasa gitna. Which is pinagsisisihan ko na ngayon. Kasi hindi kami nagpalagay ng, anong tawag dun? Range hood. Hindi kami nagpalagay ng range hood. Kaya grabe ang mantika dito. Madulas ang sahig. Yan. Pero yan, pretty much, ito lang talaga siya. Ito lang yung kitchen. Ayan. May mga, ano lang dyan, drawer, storage. And yung sink, pinaka-paborito ko kasi malaki siya. Yan. And yan. Tapos dito may pintuan lang na maliit. Yan. Papunta sa labas. Which is hindi pa rin siya tapos. Kasi nga, ito ang plano namin maging dirty kitchen. And, dito yung laundry namin. Yan. Na may mga halaman dyan, mga alagayan ng mama at papa ko. Tada! Tapos dito naman tayo, ito yung walk-in pantry. Dapat walk-in pantry. Kaso, ayun, hindi pa napapagawa nga. Kaya ayan, may tubig, yung bigas, yung mga stocks. Ayan, buti medyo maayos siya kasi minemaintain to ng nanay ko. Si mother ang dito, punong abala. And then, naisingit ang solar. Buti na lang kamo, hindi pa namin pinapagawan to ng mga cabinet. Kasi nga, nandito yung, ang tawag dito? Ang tawag ba dito? Yung main switch ng buong bahay. Breaker, ganon. Tapos, dito nilagay ni daddy yung solar. So, opo, naka-solar po ang buong bahay namin. Pero ngayon umuulan, walang harvest. So, yan, tara na. Kaya na tayo. Ay, eto pala. Family pala to ni Daddy Leo. Ito yung sa side niya. Pero very old na yung picture na yan. Kasi si Lev pa lang ang baby dyan kung makikita nyo. So ngayon, yung dalawang kapatid niya, may pamilya na rin yan. And dito naman yung side ko. Medyo hindi nyo na magagets kasi. Naka-diamond painting siya. Pero yan, pretty much lahat kami. Ang kulang lang dyan si Livy. Tsaka si Falk. And etong baby. Si baby. At si Chrissy! Si Chrissy Pepo. Nakabuntot. So, yun. Tara. So, bago tayo umakyat, merong maliit na space dito. Si Lev tsaka si Daddy. So, yan. Nakabukas na siya. Office. Supposedly, office to ni Daddy. Pero, syempre, nakisingit na ang Lev. So, para namamonitor din siya ni Daddy pag nagpipisi siya. So, ito kay Daddy, ito kay Lev. So, yan, makalat. Yes, opo, makalat siya. Kasi mga lalaki nagstay dito, kaya makalat. Ayan, server ni Daddy. Yan, may aircon sila dyan. And yun lang, small space lang siya. Akyat na tayo. Let's go sa second floor. Nauna na si Chrissy. Chrissy! So, yan, may pa-decor tayo. Care of Mamita and Papa Dong. Then, ayan. Dito sa second floor, hindi pa to tapos talaga. Kasi, last year, pinilit lang talaga namin makalipat dito. Kaya, una namin tinapos is yung baba. Then, ito sana, plano namin unti-untiin. Kaso, ayun, medyo madami pang gastusin at bayarin. So, ayan, makikita niyo yung floor, hindi pa tapos. Wala pa siyang, anong tawag dito? Flooring. Teka, bukas na natin ang ilaw. And wala pa siyang mga ilaw. Ayan, makikita nyo, wala pa din kisame. Yan. So, unahin na natin dito. Pag-akyat mo, meron kaming mga kalat dito. Meron kami mga kalat dito na mag-iisang taon na yan sila dyan. Ano na, Daddy? And yan. Hindi tayo makakalabas. Pero ito yung terrace dapat namin. And yan, maangge. Kasi lakas ang ulan. Hindi pa to tapos. Kaya laging sarado. Kasi delikado sa mga bata. Baka mahulog sila. So, hopefully bago ako manganak, kung kaya, sana mapaayos na namin to. Pero, yun, hindi naman nagmamadali. And meron lang mini altar dito, si mother.
Siyempre, kailangan may altar ang bahay. So, yan lahat galing yan kila mama lahat yan. Yung mga santo na yan, mga Bible na yan. So, yun. Hinihingal ako. Pasensya na kayo. Ano to naman guys, supposedly, family area. Dapat kasi talaga ang plano ko, walang TV sana sa baba. Sa sala, wala sanang TV sa baba. Pero si daddy, gusto niya kasi may TV. And hindi pa rin naman kasi natatapos to. Wait, sorry, nakabukas. Pero ito, yan, dito na lang muna namin nilagay yung treadmill. Yan, ang madalas gumagamit ito yung mama ko. Kasi ako, hindi na ako gumagamit nito. Pero ang plano namin dito, may sofa, may TV, ganyan. O kaya mini play area siguro ng mga bata pag nagawa. Pero yun. Wala pa nga, hindi pa siya nagagawa, kaya tambakan muna yan siya. Tapos dito wala pa ilaw, kaya madilim. Pero tignan muna natin yung mga kwarto dito. So eto, may 3 kaming kwarto dito. Then isang common toilet and bath para sa mga bata. So eto, unahin na nga natin to. Itong pangalawa sa pinakamalaking room is kay Lev. Kay Lev talaga tong kwarto na to. Pero ngayon, storage lang muna siya kasi ang dami pa talaga naming gamit na galing pa ng Manila, yung mga napundar ng parents ko. Andito sila. Tsaka yung mga naipundar naming kalat. Ayan. Andito pa sila. Yung mga laruan ni Lev nung maliit pa siya. Yan. Tas may kama. Galing din to sa kila daddy. Sa side ni daddy. So, yan. Naka-ready lang yan siya dyan. Pero wala pa masyadong tinapos dito kundi yung kisame lang at saka ilaw. Dahil nga ginawa namin siyang storage. Ito lang yung common toilet and bath dito. Ayan. Ito nga ang laki ng banyo na to eh. Very bihirang gamitin. Pero yan, may shower, may ano. Ang plano namin dito is hindi naman totally enclosure. Parang isang side lang siya na yung glass, papagawan namin. Pero for now, ito na lang muna. Pag may mga bisita kami na nag-i-stay, ito yung ginagamit nila. So, yan. Sobrang simple lang. Wala pang salamin, no? Hindi pa nagagawa talaga. So, yan. And yung isa pang room, kay Livy. Actually, nung pinlano tong bahay, si Lev lang talaga yung may kwarto dito kasi si Lev pa lang yung anak namin. So, ngayon, ayan. Ito dapat is guest room. Guest room talaga dapat to. Pero yun, so magiging kwarto na to ni Livy. Pero for now, si Kuya Lev minsan dito siya nag-i-stay. And kung nakikita nyo, ang daming kama, diba? Kasi nga hindi pa naayos yung isang kwarto. So pag may mga bisita kami na gustong magstay dito, mag-overnight, ayan, so dito sila tumutuloy. Kakaayos lang namin ito, actually. Kasi last year, dito sa taas, yung kwarto lang talaga namin yung pinaayos namin. And lastly, ang master's bedroom. Ito yung pinaka tinapos namin kasi nga, syempre, hindi naman kami pwede sa isang kwarto kasi yung parents ko sa baba. Then, dito kami. Ito na. Huwag yung na-judge yan, madumi. Makalat. Pero, ayan siya. Welcome to our room. Ang tunay na nagmamayari ng kwartong ito, siya po. Si Kwasi Bobo. So, wait. On natin aircon. Init eh. Anyway, ayan. Yung mga pintuan pala dito, bigay ito ng daddy ni Daddy Leo. Si Lolo Mayor. So, yan. Bigay sa kanya yan. Bigay ni daddy sa kanya. So, yan. Kaya, magaganda yung mga kahoy dito sa bahay. Thank you po. Dahil pamana yan kay daddy. Yung mga kahoy-kahoy na yan. Tapos ito yung banyo namin. Hindi ko na ipapakita. Kasi, ang dumi niya. Hindi siya nalinis. Tsaka wala pa talagang ayos. Wala pang salamin to. Pero sige na nga, silipin na nga natin. Kahit konti. So, yan. Yan na yung banyo namin. Palpak kasi to guys. Malito. May bintana dito. Kaya hindi namin mapalagyan ng salamin. Dapat kasi full-length mirror to. Tapos ililipat to, banda dito, liliitan na lang. Kaso yun nga, matrabaho siyang gawin. Kaya hindi pa talaga namin pinapagawa ng bonggang-bongga. Pero yan, ang kalat.
Tapos yan, mga laruan ng mga bata, kung anik-anik. And syempre, yung pangmalakasan namin pangsara ng panglock ng pinto. Wala pa kasing doorknob. Walang doorknob to. Hindi ko alam kay Daddy. Siya lang ang tanging makakasagot kung kailan niya ipagagawa, papaayos tong pinto na to. And ito naman yung walk-in closet. Malaki siya. Oo. And ang plano talaga namin is pasadyaan to. Kaso yun nga, kinabos tayo sa budget. So, tiis-tiis lang. Tsaka na ulit. Kaya, mga aesthetic na lang na mega box. Pero maganda naman, di ba? So, yan, tigi-tigisa kami dyan. Kay Daddy, kay Livy, kay Kuya Lev, and sa akin. Tapos, ayan. Ang aming kama, care of Salem bed. So, ito yung isa sa mga nabago dito sa bahay. Pinalitan namin tong kama ng king size bed. Actually, okay pa yung queen size sana sa amin. Kaso, nag-decide na kami bumili kasi nga, di ba, buntis ako. So, ayun, kala namin kasya kami sa king size. Ang ending, si Daddy dito pa rin natutulog sa lapag. Katabi niya yan. Ayan, si Madam. Si Madam Crazy. So, wala. Yun pa rin. Pag nadagdag pa yung baby, hindi na kami ulit kasya sa king size, di ba? Mas lalakihan pa talaga yung kama. Pero okay lang yan kasi lalaki rin naman yung mga bata. Siguro mga 60 years old tayo, so ulo na natin to, Daddy, no? Tapos meron lang kaming dito. Meron lang kaming rocking chair. Pinabili ko to talaga kay Daddy kasi nga nagpapa-breastfeed ako dati kay Olivia. So, ito yung pinaka-space naming dalawa. And ngayon, kay baby, yan. Pero ayusin pa namin tong kwarto kasi syempre maglalagay pa kami ng crib dito. So, sisikip na naman siya. And ito ang aming bintana at yan ang aming view. So, yan ang morning view, evening, and afternoon view namin palagi. Yan. Ang ganda, diba? Nakaka-relax siya. Actually, maganda rin yung view dito sa kabila. Dito sa may, yung sinasandalan ng aming kama. Pero, bihira namin buksan yan kasi nga, pag umuulan, pumapasok yung tubig. So, yan. Ito lang yung kwarto namin. Then, ito lang yung area ko ng mga laruan. Yan. Wala naman nang nadagdag or nabago. Tas TV, kasi syempre, can't live without TV si Daddy. Hindi nakakatulog ng walang naririnig. Tapos yan, yung mga toys nila. And ito, share na kaming tatlo dito. Working area / kay Kuya Lev, pag gusto niya mag-drawing, ganyan. Si Daddy, pag may ginagawang mga works, or tas gusto niya dito sa taas. So, dito lang. Makalat lang siya, and gamit ni baby. So, yun lang. And syempre, may kama si Bobo dito. Pero, mas gusto niya pa rin doon. O, diba? Madam yan eh. Ang laki ng mata mo ah. Oh, laki mata yarn. And, yun pala, kalimutan ko ipakita. Merong mini play area si Inday Olivia. Yan. Etong slide na to, sobrang tagal na nito kay Kuya Lev pa to. Regalo natin sa kanya ng first birthday niya, no? Kay Kuya Lev pa to. Galing pa to ng Manila. Diba? Nakaabot pa siya dito. Bumbuo pa yan. Kaya ayan, minana na ni Livy and mamanahin na ni baby. So yan. Nandiyan na yung mga laruan niya. Konti lang toys niya. Hindi kami masyadong nagbibili ng toys niya kasi madali siya magsawa. So yun lang naman guys. Ang puti pala ng mukha ko, hindi mo sinasabi. So yun guys, yun lang ang masishare ko dito sa aming bahay. Ang bilis lang ng house tour, diba? Kasi nga, wala naman masyadong nabago dito sa taas. Pero hopefully, maunti-unti namin to. Ayun si Daddy. Yan ang aking videographer. Pwede ka na maligo. Thank you so much. Naligo na ako Maligo ka na. So yun guys, yun lang naman. Wala naman na masyadong may papakita dito sa bahay. Lalo sa labas. Kasi nga, hindi pa talaga tapos tong bahay. Nung last year kasi, last year lang tayo, oo nga, 1 year nga, diba? So last year kasi, pinilit lang talaga naming makalipat na.
medyo okay naman na tong bahay. Livable naman na yung baba. So, lumipat na kami. And yun nga yung naging priority namin, yung baba. Tapos, etong taas, dapat hindi pa talaga to ipagagawa. Pero pinatuloy-tuloy na rin namin ng konti. Kaya, yun, madami pang unfinished work dito. And hopefully, by next year or pag medyo mag-aang na, maipatapos na rin namin yun. And yes, itong bahay na to, hindi namin talaga way back, hindi namin ina-expect talaga na magkakabahay kami. As in, alam niyo yun, araw-araw nagigising ako dito. Parang lagi ko ini-imagine na, bahay na ba talaga namin to? Parang may sariling space na talaga kami. Parang ito talaga, ginol na talaga namin ni Daddy. Kasi, syempre, habang kumikita, habang kaya namin magbayad, no? Habang kaya namin magbayad ng mga loans, yes, naka-loan po ito. Dahil pikit mata, inilaban namin na may patayo ang bahay na ito. Kasi iba talaga pag may sarili kang iba talaga pag may sarili kang space. 'Di ba? Kasi hindi rin naman pwedeng forever kaming nakikitira sa parents niya. Kasi before dito sa Isabela, nandun kami sa bahay ng parents niya, ni Daddy. So, okay lang naman, wala namang problema. Sobrang bait naman ng in-laws ko. Sobrang naman sila, mabait naman sila. Wala naman talaga akong masabi. And yun nga, nagkaroon na rin kasi ng kanya-kanyang pamilya yung mga kapatid niya. So, mahirap din naman na sama-sama kami doon, di ba? So, si Daddy, bilang panganay rin kasi siya sa magkakapatid, so, syempre, siya yung dapat mag-move out na. Mawalang galang na sa kanya, di ba? Dapat naman is mag-move out naman na talaga siya. And next year is our 10th anniversary na rin. 10 years na rin kaming mag-asawa. So, baby ulit ka. Wow, mukha mo tama na. So, yun, feeling ko, tama na rin yung naging desisyon namin na ipilit tong bahay na to. Well, yun nga, para sa amin, nag-work tong ganitong setup na, yun nga, kinuha namin siya sa loan para ma-push na talagang matapos. Nung una, ayaw namin mag-loan eh. Talagang kung ano lang yung meron kaming pera, parang paunti-unti. Kasi itong bahay na to, 5 years in the making, no, Daddy? 5 years ba? Nag-start to 2020. Ito ay lote ng family ni Daddy. So, syempre, nung nagsabi siguro siya sa daddy niya, pinayagan naman siya na dito magtayo ng house. And, ayun, pinasubdivide niya, si Daddy Leo, pinasubdivide niya tong lote kasi masyadong malaki to. So, hati-hati sila magkakapatid dito. So, ito yung napili niya. Dito na namin pinasimulan. Una, bakod lang noong 2020. Tapos noong 2021, unti-unti, nag-start kaming kung ano yung maipon namin pera nun, pinahukay na namin, pinagawa na namin ng forma, ganyan. And then, 2022, di ko na maalala, pero basta slowly but surely namin, medyo matagal talaga nung ginawa namin to. Ang tagal ding natenga neto. Kasi nga, syempre, kung ano lang pera meron kami. But then, nung nabuntis ako ulit kay Livy, second baby, parang doon na kami nag-decide na kailangan humiwalay na kami sa kanila, sa bahay nila. Kasi syempre, lumalaki na rin yung pamilya namin. And si mga kapatid niya nga, yun, nagsipag-asawa na rin sila. So, mahirap din naman yun. Kaya, ayun, pinush na namin kahit ayaw namin. Lakas loob na nag-loan kami and thankfully, sa tulong ng mga kapatid rin namin, syempre, sa kapatid ni Daddy, sa family niya, sa parents niya, parents ko, sobrang naitayo namin tong bahay na ito na hindi namin talaga ina-expect. Pero yun, sobrang thank you din kay Lord and thank you, Daddy. Yan, di mahilig mag-surprise yan. Walang ka-eme-eme yan si Daddy, pero pinagpatayo niya ako ng bahay, di ba? Ang ganda ko, di ba? 5 years. Oh, ang yabang. Pero yung, nito, pina-architect namin to, guys. Way back. Bago pa mag-pandemic, meron ng plano to. 2020 lang, no? Ang unang nag-drawing nito si Papa, di ba? Yun pala, fun fact. Ang unang nag-drawing ng bahay na to si Papa ko. Pero syempre, yung tatay ko kasi, hindi naman siya nakagraduate ng architecture or engineering. So,
pinaayos namin sa architect. So, yung interior, kami lang talaga to. Wala nang ang tawag dito, wala na kaming hinire na mag-interior design, kung ano yung magiging style ng bahay. Kami na ang nag-decide. Kaya ganito, plain pa lang siya. Kasi nga, syempre, mahirap din talagang Bestie. Asbestie daw. Shout out, Asbestie. Mahirap din kasi talaga mag-design ng bahay kung kulang ka sa budget. So, syempre kami, pinrioritize lang talaga namin na makalipat na kami. Makahiwalay na kami. Makapag-stay na kami. Talaga ba? Ikaw ba nagpintura? Well, anyway, humahaba na yung vlog ko. Pero yun, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may bahay na kami. And kailan matatapos, hindi rin namin alam. Sana, unti-unti, let's see. Kasi, syempre, Bago mamatay na medyo din. Sabi nga rin, actually, yung lola nga ni daddy, sabi niya, kay Leo noon, sa kanya, kay daddy. Ano yung sabi ni nanay? Parang wag muna kayong lumipat hanggat hindi tapos kasi hindi na matatapos yan. Pero, totoo yata yun. Pero, pipilitin natin na, syempre, may paayos naman tong bahay para sa mga bata, di ba? At lalo na lalabas na tong isa. Ang target naming ipaayos is yung kabilang kwarto, dito sa taas, yung flooring sa labas, and yung, ang tawag dun sa labas? Terrace, yun. Yung terrace namin. Kasi masarap tumambay dun. O, yung papala gate. Wala kaming gate. Pero in all fairness, sobrang safe ng lugar na to. Oo, nanakawan na ito. Except na nanakawan yung kapitbahay. Dito naman kasi sa amin, wala kayong nanakawin kundi barya, guys. Wala kami laging cash dito. Puro barya po. So, kung papasok po kayo dito sa bahay namin, expect nyo na po, madami nakakalat na barya. Barya lang po. Puro tigpipiso. Wala po kayong makikitang dito. Wala po kayong makikitang perang papel dito. Kasi, dumadapo lang po yan sa kamay namin. Diretso po lahat yan sa bills. Anyway, yun na nga. Thank you so much for watching. And sana na-enjoy nyo yung mini house tour namin ni Daddy. And sana next year, no? Sana next year pag nag-house tour ulit kami, maganda-ganda na yung may papakita namin. May design na, tapos na yung taas, may garden na kami, ganyan. Sana, kaya natin yan. Diba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on our next vlog. Bye! And sa mga nanonood, if you are looking for a chance, or if you are looking for a sign na magpagawa ng bahay, eto na yun. Pagawa nyo na yung bahay nyo kasi hindi nyo alam kung kailan, diba, kung kailan nyo pasisimulan. So, gawin nyo na yan. I-loan nyo na yan. Kaya nyo yan. Grab a bang.